camping. It's actually a very simpler way of experiencing the outdoors. Para sa outing ng pamilya na ligtas at abot kaya, bakit hindi niyo subukan ang camping? Huwag mag-alala kung first time niyo itong susubukan. Madali lang. Pwede natin gamitin kung anong meron na natin sa bahay. Ito na ginagamit pang, sabihin na natin, pang damit, di ba? Ginamit na rin natin yan para panlagayan ng ating camping stuff. Mula sa basic hanggang sa iba't ibang klaseng outing, pwede niyong maranasan. We got like what, 2 king-size beds, electric fan, portable air condition. Wow, very comfy bed. May bonus pa na adventure. Akalain niyo yun? 3-minute hike paakyat, and then you're on this elevated area. You have this beautiful view of the ocean. At syempre, ang paborito natin lahat, Chibog. Alay, edit muna natin dun bulang lang. Uy, do something. Ay, oo nga. Itong adobo na niluto nila ay kakaiba. Dahil may patatas, may gulay din, oh. Now, of course, makakalimutan ko ba ba? Ang secret ingredient nila ay kapeng barako. Ang kulang na lang, saan nga ba pwedeng gawin ng isang sulit at siksik na outing? Ako na bahala yan. Let's go! Outing tayo sa Batangas, viajeros. So saan nga ba tayo magsisimula? Well, mula sa jump-off point sa Ligtasin Beach, pwedeng sumakay ng bangka. Kaya ay maglakad sa tabing dagat para marating ang campsite. I guess camping is now a thing. Of course, camping naman was always a thing before. Pero feeling ko dahil sa pandemic, ilang years yung mga taong na-stuck sa loob ng mga bahay nila, parang natural na gusto nilang lumabas, gusto nilang i-appreciate, ma-experience yung outdoors. Hence, ganun din nangyari sa aming pamilya. Biglang gusto namin bumili ng camping materials. I guess, ganun din nangyari dito sa specific part ng Batangas, which is Lian. Camping by the beach ang pauso ng campsite na ito sa Lian, Batangas. Sa aba ng Talampasigan, pwede kayong pumili kung saan kayo magpapalipas ng buong araw, tulad na ginawa namin. Yung aming room is 6K, kasama yung table, free gasol, free dinner, hanggang 8 packs yun, and then free tent for 4 packs. Kasama na rin yung water, hike, and fire activity namin. Sakto yan para sa mga first-time campers na hindi pa marunong magtayo ng tent. Pero ang B&D team, dapat expert na dyan. Sabi nga nila, hindi ka tunay na nag-camping kung hindi ka mismo ikaw nag-set up ng sarili mong tent. Kaya ngayon, kasama natin ang magiting, masipag assistant cameraman namin na hiniram lang namin talaga from born to be wild. So yung expectations niya, taas. Ramon. Yeah! Kita mo yan, kahit nakamaskara, kita-kita mo yung ngiti. Tapos pride. Siyempre, hindi magpapatalo ang aking magiting, mabibong road manager na si Lance Sarmiento. Ang sumasaya pag nilak mo. Yeah! The first time, second time, medyo alam nyo na talaga para mag-set up ng tent. Master! 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 Palis yan. Sa totoo lang, napaka-basic din ng tent na binigay sa atin para i-set up nyo, no? So, sabihin na natin na dahil sa inyong kayabangan, maglagay na tayo ng... Yes! Sa tingin nyo, ilang seconds bago nyo matapos na-set up yung tent? Mga within this week, sir. Mabubuo to. Kaya ko to. Within this week. Within this week. Yes, yes. 1,
Bago tayo lubugan ng araw. Bago tayo... Kaya tayo buwis na. Okay? Edi simulan natin. Yes, sir. In 3, 2, 1, go! Oh, ito. Dali dito. Hindi kaya buwis na. Classic lalaki, hindi nagbasa ng instructions. Ayaw magtanong. Usually, ganun yung mga lalaki. Hindi, kaya ko to, kaya. Dahil dyan, tent pitching 101 nga muna tayo. Pasok, Kuya Froilan! Una po, ilalatag lang po natin to. Bubuksan po natin na to. 4 sides, lalagyan po ng ganyan. And there you go, ito na po ang ating tent. Yun naman pala eh. Mukha namang madali. Pero mukha ngang within this week pa maitatayo ni Ramon at Lance ang tents nila. Aba, mukhang may nanalo na. Ramon, you are born to be wild. Congratulations. Lance, you are born yesterday and Hindi na buo. Di ba sinabi ko naman sa'yo within this week? Mabubuo ko to. Bigyan mo lang ako ng time. Kaya ko to. so tingin mo, ano yung maling ginawa mo? Hindi ko nga makita kahit yung mali eh. Nagsimula din ako ng camping. Parang hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Biglang, ang maganda niyan, kapag may kasama ka, yung hindi kayo mag-uunahan, magtutulungan kayo sa Oo. isang tent. Tapos kapag nagawa yung isang tent, pupunta sa kabilang tent. So I guess parang, ako yung nagkasalanan dahil pinag-compete ko kayong dalawa, no? Dapat teamwork na lang. Anyway, good job guys! Thank you. Thanks, bro. Thank you. Pwede kayong magdala ng sariling tent dahil makabibili na ng dalawahan sa halagang 500 pesos. Pero pwede rin naman kayong magrenta na lang for 350 pesos per night. Kasya na ang 4 na tao riyan. Basta hanap na lang kayo ng pinaka-okay na pwesto sa camping site. There are probably 1,000,001 items that you need to bring kapag nagka-camping kayo, but that's part of the fun. Pero it doesn't have to be costly. So, parang katulad nito, hindi ka naman kailangan bumili ng waterproof bags sa shop para lang for camping. Ang tema natin ngayon ay, syempre, simple camping, very cost-efficient camping. Yung pwede natin gamitin kung anong meron na natin sa bahay. At itong tent na to, na talagang tinawag na tent dahil talagang 10 times mo siyang... 10 times. Oo. At gawa niya ni Ramon. Kala niya okay yung gawa niya. Here's 5. Anyway, ito na ginagamit pang, sabihin na natin, pang damit, di ba? Ginamit na rin natin yan para panlagayan ng ating camping stuff. Tulad ng pots and pans. Siyempre, kapag mag-iihaw tayo, kailangan natin mga butane. Tapos siyempre yung grillers natin na sikat na rin yan dahil nga sa ating Korean friends. Ayos din kung may dala kayong sariling cooler para sa inumin o kaya naman ay para sa pagkain. Hindi kompleto ang camping kung walang food na kailangan mong i-prepare. And usually kami kapag nagka-camp kami, so it's, I guess, less of a hassle. We try to pre-plan, we try to cook a few days before. At syempre, ang number 1 parati na niluluto namin ay adobo. Kasi alam niyo naman yun, pag adobo, may suka, hindi mapapanis yan. At masarap pa nga dyan, kapag aantayin mo ng ilang araw yung adobo, pasarap yung adobo. Para lang wine. Speaking of adobo, aba, may Batanggenyong version ang adobo nila rito. Ang lulutuin po natin ay adobo sa kapeng barako. Interesting! Palalambutin muna ang karne ng baboy. Okay, sunod po natin ang luya at saka patatas. Hindi malalaki lang po kasi mas masarap, half cook. Lalagyan na po natin siya ng grated na bawang. Lalagyan na po natin ang kapeng barako. Tapos, papatungan po siya natin ng laurel. Tapos tatakpan po ulit natin. Antayin lang po natin na lumambot ang karne sa kapeng barako hanggang tumuot siya sa loob ng karne.
Para yung mismong lasa ng barako at aroma, papasok siya sa loob mismo ng karne. Hindi lang kaping barakong naiiba sa adobo na yan. May sauce din ito na gawa sa pinaghalong oyster sauce, toyo, paminta, asukal at harina. Hindi po siya pwedeng lagyan ng tubig pag hindi pa siya mix na mabuti. Kasi pag nilagyan po natin siya ng tubig, mamumuo po yung kanyang flour. Kapag gawa ng sauce, pwede na maggisa. Luto pa tayo ng ibang ulam para mas happy ang tiyan. Sa totoo lang, ito yung isa sa mga paborito kong part ng camping, ang pag-ihaw. Siyempre, ang pag-ihaw, kailangan pre-marinated na yung kung ano mong iihawin mo. So, we do it a day or 2 days before. Depends naman kung anong iihawin mo. But specifically, this one, liempo, doesn't love pork belly. Doesn't love pork belly. Habang iniintay ang mga pampabusog, pagutom muna tayo. Dito sa Balayan, mayroong nakaka-relax na lugar sa gitna ng kagubatan. Ang Souk Salamangka ay galing sa dalawang salita. Souk being an Arabic word for bazaar. Tapos Salamanca, we always associate it with mysticism, sa mga magic. The two auntie witches of Souk Salamangka is actually former OFW of the Middle East. So from there, we saw a lot of different cultures. Nagsimula sila sa mga gems at crystals na ginagawa nilang palamuti tulad ng kwintas at porselas o kaya naman house decor. Meron kayang charm para sa mga bihero? We have a particular charm for that and we call it the Evil Eye Protection Charm. Kasi ang totoong pangalan niya ay Nazarbon Kogu, which is derived from a Turkish word na yun na nga, against all kinds of evil. Para maprotektahan sila sa kanilang pag-travel. Dahil unti-unti na silang nakikilala, naisipan na rin nilang maghanda ng pagkain para sa mga bisita. And what we are serving actually are all heirloom recipes from our family pa. So, doon nag-umpisa yung food and people love it. Ang talaga raw binabalikan ay ang kanilang engkanto na isang masabaw na beef dish. Para ka raw na engkanto sa sarap. Ano nga bang laman yan? Itong Encanto, this is beef innards and we are in Batangas. Batangas is very much well known for beef dishes. So si Encanto, ito ay pamana ng aming mga lolo at lola. Iniluluto ito the traditional way. So hindi kami gumagamit ng pressure cooker tools para malumambot ang baka. Talagang ito yung long period of cooking using wood and fire. Inayos na lang namin into Encanto, but originally, ang tawag lang dito ay champagne at baka. Bukod sa camping, may iba pang pwedeng subukan dito sa Batangas. Sa resort hotel na ito, may swimming pool na may iba pang water activities. At dahil sa tingin ng producer ko ay I'm not living a life of adventure anymore dahil siguro kakaroon ako ng 4 na anak. Pangit talaga dito sa, I guess, one of the first to actually ever present a wakeboard facility dito near Metro Manila. At dapat talaga mag-wakeboard ka. Matanda na kasi ako, stand up na ako. Stand up. Dinadayo ng tao dito is yung wakeboarding. It's only 200 pesos per hour and you can enjoy. Hindi yan naatasan ng Bebop Kid of the South na researcher namin si Patrick. Fighting!
Mukhang wakeboarder in the making itong si Patrick ah. Ilang subok pa lang, nakakatayo na. Good job, Pat! Para sa mga pamilya na may sariling sasakyan, maniniwala ba kayo na pwede nyo itong gamitin para sa camping? Introducing Car Camping! For car camping, it starts 500 per head. You could set up your tent beside the car. Kapag sinabing car camping, pwedeng makapag-set up ng tent sa ibabaw ng mismong sasakyan. Yun nga lang, medyo investment ito, biyeros. Kaya kung hindi nyo balak na madalas mag-car camping, masaya na rin yung nakatabi ang tent sa sasakyan nyo. Para sa mga gustong subukan ng camping, may mga payo ang experienced camper na si Ruth Hernandez. I've been camping for roughly 6 years. I started in 2017 and unti-unti po nakapagpundar ng gamit kasi nung nag-start din ako, hindi kompleto ang gamit ko. I have here iba-ibang klaseng jacket kasi kailangan pag nag-camp tayo, we plan ahead and we prepare. Windbreaker po, kailangan natin siya para kung sobrang lamig, sobrang lakas ng hangin, or maulan. And also, syempre, yung jacket na can give us warmth. A very important thing that I always bring is yung first aid kit. We have to make sure na meron tayong meds, meron tayong kailangan natin to, paracord. Kasi hindi natin alam, baka sumakit yung tiyan natin, sumama yung pakiramdam natin. Hindi man tayo, pero yung posible yung kasama natin. And more importantly, emergency blanket. Importante yung emergency blanket because kung sobrang lamig ng ilalim ng lupa, or pag sa tent, pwede mo rin siyang ilagay. Kasi in the past, I have the tendency na ilagay lahat. Ulti damit, syempre OOTD, kasama siya. So, without taking into consideration na mahihirapan akong magbitbit. Pero biyeros, kahit gaano karami ang bitbit yung gamit pang camping, isa lang ang dapat yung tandaan para maging happy biherong lahat. Number one is to respect nature. Respect kung ano yung nadatnan natin na place, iiwanan din natin siya as is. Have to respect our co-campers kasi like us, kung napunta tayo doon para mag-unwind, to have that kind of peace of mind. So, ganun din sila. So, less noise dapat as much as possible. Uy, pasok sa pagiging isang responsible biyero. Nandito na rin lang tayo sa Batangas, dapat makasubok tayo ng iba't ibang pagkain Batanggenyo. Yun bang madaling lutuin at pwede rin sa camping? Ano po lulutuin natin ngayon? Ang ngayon paglulutuin po natin ay bulanglang po ng Batangas at saka dulong po, pinais na dulong. Pinais. Pinais. Ano po ba ang ibig sabihin pag sinabi niyong pinais? Ang pinais po natin na ibabad po natin sa dahon po ng saging. Tapos nun yung dulong isda, no? Tama Apo ba? ba saging? Ganito po ba ang po siya? Ang dulong. Ayun, masyang maliliit na isda. Okay, sige. Ano po yung kailangan ng ingredients? Ito po ang unahin po natin ay ang gulay na bulanglang. Pinagsama-samang gulay at pampalasa na pinakukuluan ng bulanglang. Ito po kasama rin po sa Apa, dilis po. pampaalat. Pampayin po. So ito po yung pang-araw-araw na pagkain. Yes po. Hindi na po mahirap humanap. Nasa paligid po lang natin na mga bahay namin. Yan lang po yun. The best po. Kung ano yung Wala pa po lumalaki. cholesterol. Pagkaluto ng bulanglang, pinais naman. Ibabalot sa dahon ng saging ang hinugasang sariwang dulong. Ito po ay Sa sa dulong. Pinais po. Kalamyas po, sir. Ano po yun? Kalamyas po. Ito pong Ito, singkamar. Ay, kamyas. Ito po yung tuyo ng kamyas. Okay. Pero maasim pa rin to. Apa. Bakit po? Ano Mas po maganda bisa? po yung sa mga pinae, sa mga sinaing na isda. Bakit po? Yun pong mga karaniwang pong ginagamit dito sa amin. Ang iba po, sinasamahan po ng sariwang kalamyas. Gano'ng katagal po yung pagluto nito? Depende po sa po ay pag meron po 10 minutes, 4 to 20 minutes po. Then malambot naman po ating pinudulong eh. So, ano siya, maganda pong kasabay niyan yung kakaluto na lang natin. Apo, the best po. Match na match po. Match na match po yan. Lalo pag naulan. Alay, editik mo na natin doon mo. Bulang lang pati
Pinais na ulong lang, ulong! Wala talaga. Fake ako, fake. Uy, may something. Ay, oo nga. Tama si ate na kailangan medyo umulan, malamig. Tapos hanapin mo yung medyo mainit, masabaw, at may alat. I gotta say, at importante na may squash. Sa Tagalog, kalabasa. Tagalog na nga lang, di pa man kaya, baka, paluin. Sa akin, importante yung kalabasa. Hindi na sa kulay, bigay ng kulay, siya nagbibigay ng tamis. Oh yeah. I gotta say, it's pretty good and very hearty and very healthy too. Pinawisan na uling. Pinais. Na gulong. Dulong! Pinais na dulong. Okay. So, kinakain din po ito. Ay, hindi kinakabuti sinabi niya. Butan lang. So I'm guessing nanggagaling yung asin niya doon sa kalamyas. At na-intensify yung asin niya sa dried kalamyas. Tama po? Alam ko hindi kinakain ito. Oh. Gets? Okay. So ito po hinahalo lang sa kanin. Parang siyang ground fish. Tinanong namin kayo kung saan kayo madalas mag-outing ng pamilya o barkada. Ito ang ilan sa mga nag-share. Meron sa beach. Uy, ang fresh. Hindi rin magpapatalo sa OOTD ang mga grupo ito. Naks naman. O diba, mas masarap ang biyahe kapag kasama ang pamilya. Outing ba ka mo? G tayo dyan! Kapag mag-outing, dapat ang kakainin yung siguradong busog ang lahat. Yung sandabakbak na toppings. Pero mamaya ako nasasabihin sa inyo kung saan yan ha. Taka much? Kanina, pinagluto tayo ni Kuya Froilan ng specialty nilang adobo sa kaping barako. Itong adobo na niluto nila ay kakaiba dahil may patatas, may gulay din, no? Of course, makakalimutan ko ba ba? Ang secret ingredient nila ay kaping barako. Hindi ko alam kung classified siya as adobo kasi usually adobo, di ba? Suka, toyo, manok, baboy, tapos of course you have your peppercorn, whatever. Ito, meron kang pork, check. Hindi, may lamang, meron kang soy sauce, check. Kaya meron kang gulay, meron kang patatas, meron kang onions, at meron kang kapeng barako. And I am not complaining. It's pretty good. Alam mo, hindi naman ako sa camping. Kahit anong lutuin nyo, you will just really appreciate that there's actually food on the table. And that's magiging the best na yun po siya because of the people you're with and syempre, the surrounding that you're in. Ano pa? Syempre when we bring the kids, ilan ba sila? 10 na yata sila eh. Meron akong mag-6, meron akong mag-4, meron akong mag-2. Siyempre, iba-ibang personality, iba-ibang palasa. Primo, unfortunately, hindi ko makain ng saging, pati itlog.
Fortunately, si Leon mas open-minded, very low maintenance. Itlog kanin, ayos na yung buhay niya. Si Duday, feeling ko bata pa siya at wala siyang choice. Lahat kinakain niya. But normally, alam mo mga yung mga ano, kanin, kahit ano, mas lalo na kapag corned beef, diba, paborito nila. No problem. Kapag busog ang tiyan, syempre, happy beros. Kung kota na kayo sa dagat, aba may iba pang pwedeng dayuhin sa Balayan, Batangas. Ilog naman para may iba. Konting trek pa baba lang yan, guys. Ayan kaya! Nagsimula po ito noong 2017, wala pa siyang pangalan. Bale, isang cottage lang ang ginawa. Tapos pa isa-isa pa din lang ang napunta dito. Wala po kami entrance fee dito. Ang pinababayaran lang namin ay ang cottage na aking ginawa. Bale, yun pong isang table ay 300. Tapos yung dalawang table, bale 500. Di ba? Pasok yan sa sulit na gala ng buong pamilya. Hindi ba kayo sigurado kung kaya niyo ang basic camping? Don't worry, may glamping na rin sa Barangay Tanggoy. Dito pa rin sa Balayan. I mean, let's face it, camping is not for everybody. So, kung gusto nyo mag-warm up muna, glamping muna tayo. Air conditioned tent, may pool, baka may CR pa sa loob. Let's see. Hey, let's go. So, you've got their jacuzzi. Alam mo, sobrang sumikat to actually. Alain mo, jacuzzi pa. I like, no? Let's go inside the tent. Oh, ha? So, 9,800 bucks per night. You got like what, 2 king-size beds, electric fan, meron kang portable air condition. Wow, very comfy bed. Meron ding mas maliit na glamping tent. Swak para sa couples. Okay, besties. May swimming pool na. May bonus pang magandang view. Kung kayo naman yung tipong hindi pwedeng mapirmi lang sa campsite, sa Barangay Duhatan kayo pumunta. Bagay ang bike trail na yan sa lahat ng klase ng bikers. May patag. May pataas. Walang bike? Pwede rin ang trekking. Tayo po ngayon ay nasa Playground Duhatan. Ang nagpangalan po dito ay mismong mga bikers din. Ito ay nabuo din at sumikat din nung panahon din ng pandemic. Para makarating dito, pupunta lang po ang pinaka-landmark po ay ang ating Barangay Duhatan Court. Every tourist attraction naman may kaakibat yan na race. So, unahan ko na po na lahat po ng pupunta dito, since it is a public area, maging responsible tourist na lang po tayo, mag-live lang po tayo ng memories dito, footprints, pero syempre dalhin po natin ang ating mga waste pa uwi. Tandaan lagi natin yan. Hindi lang sa pagbisita sa Balayan, kundi pati na sa lahat ng dadayuhin nating beros. Hindi marunong mag-bike? Eh di mag-hike na lang sa campsite natin sa Lian. Akalain nyo may pwede pang akyatin doon? Bagong atraksyon pa lamang ito. Ginawa na ito ng hagdan at mga hawakan para mas madaling maakyat ng campers. Bukod sa camping, sunbathing, grilling, swimming, syempre, free diving. Swerte ang area na to dahil pwede kang umahon dito sa maliit na bundok. Siguro it's gonna take 3-minute hike paakyat. And then on this elevated area, you have this beautiful view of the ocean. And as you can see, slowly but surely, dinidevelop na nila ito. You've got benches right here, but I think gagawin na nilang itong camping site. And sabi nila, one of the major tourist destinations, so yung pinupunta ng mga tao dito, ay dahil dyan sa malaking puno na yan. Guli tree. Wow. It is very unique compared to other trees around this area. It's quite thick, very long, very unique. Fire.
Lomi overload na may sandamakmak na toppings. Saan kaya meron yan? When in Batangas, dapat makakain kayo ng mainit na lomi. Hindi magiging kumpleto ang outing kapag wala yan. At dito sa kainan ito, pwede raw umorder ng super laking lomi na sapat para sa isang basketball team. Sige nga, patikim, patingin. Lomi overload na talagang over. Dahil sa toppings pa lang, busog ka na. Merong lumpia, kikiam, dynamite, atay, liempo, fried chicken, bacon, chicharong bulaklak, bagnet, nilagang itlog, sisig, meatballs, at mga naglalakiang chicharon. Nakakapagod na nakakagutom. Ang pampalapot ng sabaw, kasama flour. Kita nyo naman ang kaibahan ng regular sa overload na order. For 1,299 pesos, mapagsasaluhan na yan ng 15 hanggang 18 tao. Para sulit, dapat hati-hati sa serving. Hati na rin sa bayad. Afford na afford dahil 72 pesos lang bawat isa kung 18 kayo. Pero kung ang kakain ay mga parako tulad nila, baka hanggang 6 na hatian lang yan. Halos 200 pesos per person. Pwede na rin. Hindi man madalas mag-camping ang B&D team, meron pa rin kaming tips na ibabahagi sa inyo sa tagal na naming bumabiyahe. Presenting ang small but not terrible guest videographer namin na si Dodong. At ang tatay namin lahat, ang assistant videographer namin si Daniel. Kaya ka nga nag-camping para mag-relax, di ba? Kaya mas maganda, wala yung mga signal para ma-enjoy mo yung amazing. Eh, paano ko ipakita yung nangyari sa paligid ko? Pwede naman gawin yun. After na, kuha ka lang ng kuha. Kasi pag-uwi na. Tara, picture na tayo. Hindi lang. Uwi na lang ako ng Surigao. Uwi ka na. Parang maganda ito ah. Ikat lang ito. Parang magandang ibonsa ito ah. Oy! Ano yan? Ha? Ano yun? Ako, pinagbawalan mo ako mag-picture. Tapos ngayon, ikaw, kukunin mo yung halaman? Ano to? Titignan lang naman. Uy, anong titignan? Nahugot mo na eh. Wala, bawian mo lang ako. Uwi ka doon sa bahay. Uwi ka doon. Yun na. Sige na, huwag na makulit. Sige na. Uwi ka na. Huwag makulit. Camping is not for everybody. That's for sure. But it should be tried at least. Dahil kahit paano, kahit sanay na sanay tayo sa pagiging komportable sa ating malaking, thick mattress, sarap matulog. Iba din yung excitement kapag gigising ka, narinig mo yung birds kapag nasa forest ka. Or yung alon kapag malapit ka sa beach. At yung excitement, frustration, mahirap pagkasama mo mga chikiting mo. Maraming kailangan isipin. Pero that's part of the adventure, I guess. And that's what camping is for. It's part of experiencing that adventure. Pwede palang maging masaya, sulit at siksik ang outing sa Batangas. May challenge man sa una dahil sa dami ng gamit, lugar na tutulugan, at babauning pagkain. Pero lahat yan, parte ng buong experience. Hanggang din para sa uli,
ang makapagpahinga sa tahimik at maaliwalas na paligid at makabuo ng mga bagong alaala kasama ang ibang biyahero.